po si Staff Sergeant Renato Guillermo, assigned serial number 651239, assigned 39 IB 6 Infantry Division. Class 30-79. Yung hand-to-hand combat, naubusan ako ng bala sa Zamboanga, Nilo, Zamboanga del Sur. Anong taon? 1986, 87, 86. So that was, ano yung designation mo? Kumpan, rifle muna ko noon. So, pwede mo makwento, Master, kung paano nagsimula? Ganito po, may operation kami yung panahon na yon ng Charlie Company 39IB. Nung papunta na kami sa objective namin, ako ang leading element. Habang naglalakad kami sa makapal na kahoyan, may nakita kong nag-iisang kahoy sa ituktok ng bundok. Pero open. Kaya nung hindi ko masyado makita dahil sa maraming kahoy, umakyat ako sa kahoy. Ano yun? Platon kayo? Platon kayo noon? Hindi. Platon. Pero company yun ng Charlie Company. Buo na yun. Pero ang leading element, yung platon namin, yung squad ko. Ako ang leading element. Ano yung kinokontrol yung kalaban noon? NPA. NPA? Oo, NPA. Malala yung commander noon? Malala mo kung sino yung commander noon? Ay, wala man sinabi na commander yung info na sinabi nung briefing sa amin. Basta ang briefing sa amin may positive, may info na info na MP na nag-roaming doon, nag-kwan area. Ang mission namin conduct lang na kung hindi sure kung mayroon o wala kasi ang info no minsan hindi man positive. Sino nagdala sa inyo? Siyang company commander namin, platon leader ko na lang, si Lieutenant Ando. Ngayon, Colonel na siya. Julieto Ando. So, nang nandun na sa area, nung open yung area, nag-iisa yung tutok. Ang sabi ko kay Lieutenant Ando noon pa yun, ngayon Colonel na siya. Sabi ko, sir, dalawa muna kami pupunta kasi iso-surprise natin ito. Pag surprise, kailangan kasi MP hindi maglaban kung marami tayo. Kaya dalawa lang kami, yung class 26 saka ako class 30. Nagpunta sa kanan siya, ako sa kaliwa. Ginapang niya ginapang dito. Nung andun na kami sa bahay, ay magkatabi na kami sa bahay, naobserbaran, biglang pinutukan siya, nag-response siya. Pag response, tumakbo yung mga tao, doon ako nakaposisyon. Pag takbo yung tao, doon ako nakaposisyon. Kasi kung ang pagbaril ko, hindi single, yung automatic na ang lumabas, tatlo para bulagta. Kasi kung single, hindi mamatay. Mabuhay pa yan, kaya ang ginamit ko, pagpabaril ko, yung automatic na tatlo, apat maglabas para bulagta agad. Nung bulagta yung iba, habang binabanatan ko yung nagganito, may pumunta sa likuran, nung napunta sa tagiliran ko sa kanan ko. Kasi ako naka-cover man ako sa kahoy. May napansin ko pumunta dito. Ngayon kayo nung magganyan ako, wala bala yung naubusan ng bala yung baril ko. Ngayon pag baril niya sa akin, wala na remedyo, talaga mamatay na ako. Ang ginawa ko, tapon ko yung baril ko, natamaan yung baril niya. Pag tama yung baril niya, tamaan, pumutok. Yun, yung kwan ko na tumakbo, pagtakbo ko, sabay dive. Pag dive ko, hawak yung baril niya, yung paglabasan ng bala, gaganyan na kami dalawa. Allah, gaganyan na. Hanggang sa pababa, pataas, pababa. Ganyan na kami, ganyan. Hanggang sa nasa taas na siya, kinuha niya yung Tiger Housing Group. Pagkuha niya yung Tiger Housing Group, tumakbo siya. May mga nakasama ko pala ng mga namamasin. Hindi talaga pala ako mabaril kasi magdalawa kami nagganyanan. Yung pagtakbo niya, nakuha niya Tiger Housing Group ng Garan.
garan yung baril niya. Pag tatlong habong niya, pinatukan siya, patay. Ngayon, nung natapos ang ganon na pangyayari, parang pagod na pagod ako sa sobra, yung Kaba. pangyayari, kaba. Oo. Tapos yung mga kasama ko, namulot na lang ng mga baril yung mga napatay ko. 3 garan, ay karbin. Mga anong oras? Alas 11 ng tanghali. Ano yung nadikitan nyo pero naupihan nyo? Ha? Naupihan nyo. Ha? Naupihan, nadikitan nyo. Nadikitan. Kasi ang sabi ko kay Sir Lieutenant Nando, sabi ko, diyan muna sir, kasi ang MP hindi maglaban kung marami. Kaya 2 muna kami. Punta sa kabila, ako, yung sa kabila, ako rin. Ngayon, nung nagputok dito, pinaputokan niya, naputok din, yung mga rebelde, doon nagpunta sa akin, kaya marami. Pagbukpuk ko, pagbaril ko hindi single, puro semi-automatic, yung 4, 3 maglabas, puro bulagta, para one time. Pagkatapos yun, may pumunta talaga sa gilid may napunta dito sa akin, yung magganon ako, nakita ko, ganon niya naman ako. Ngayon nung barilin niya ko, wala na akong remedyo kundi, isa palaran yung baril ko. Natamaan ko, luckily, natamaan ko talaga yung baril niya. Patok na patak, ganon, takbo ko. Ganyan kami 2, dive-divean ko, ganyan kami 2, ganyan. Pero hawak ko yung baril niya, nagaganyan kami. Ngayon, nung gagawin ganyan kami, hindi kinuha niya yung trigger housing group, yung gatilyo ng garan, intakbo niya. Pagkuha niya, tumakbo, pero hindi siya nakalayo, 3 habong lang. Patay siya agad. Yun. Ayun ang karanasan ko sa After nun, ano yung kuwan? Kumusta? May video ko kaya nabingin ako. Yung kuwan, after ng, anong resulta ng encounter na yun? Anong recover? Anong? Recover. 2 karbin, 1 garan. Yung sa kabila, yung na-recover yung isa, yung nag-maneuver dito sa kasama ko, isa rin, dali 3 karbin, 1 garan. MP. Body count. Body count, 1, 2, 3, 4, 5, yung pang-5 yung dito, yung tumakbo, yung ginawa niyang trigger housing group. Anong sabi ng kuwan, ng mga kasamahan mo nung nakita kanila? Sabi na, barilin namin sana siya, sabi niya. Pero nakahawak, nagaganyan naman, nagjujuduhan man kayo. Kaya iniintay namin, pero hindi talaga, nung tumakbo na siya, kinuha yung trigger housing group, yun. Doon nila binaril. Yun yung isa sa hindi mo rin makalimutan. No? Isa pa, yung test mission nila Captain Panon si Lorenzana, yung dating Delpin Lorenzana, yung dating secretary ng National Defense ni President Duterte. Nag-test mission sila yan. Ngayon, nung napaback sila, kami ang backup troops, Charlie Company ng 39IB. Ngayon, nung nakuhan sila na may mga wounded, mga kuwan nagkuhan sila na mag-withdraw kami muna, mag-take over sa kuwan nila, sa area nila. Ngayon, pinaspasan namin, napakpak namin hanggang sa nag-withdraw ang kalaban. May order sa amin na may order sa taas ng quarters na conduct pursuit operation. Hindi, sinundan namin. Ako naman ang leading element. Kaya alam man nila, masyado agresibo. Pag tingin-tingin ko yung mga daanan, talagang andito sa sariwa. Hindi nagtagal. May ilog yan sa kabilang ilog. Na ano yun, nakaupo, nakaganon siya. Ngayon, sabi ko naman sa sir, may doon, may nandun yung nag-isa, hindi natin makonsure, ginapang ko. Paggapang ko, malapit na yung estimate ko na doon na, hindi ko alam na kung saan na siya na posisyon.
Di, tumayo. Pagtayo ko, nandiyan pala ako. Brr, sabi niya, paman. Sinabayan ko. Ganyan ko. Ayun. Hanggang sa bumumba na, nagbanat na rin sila. Yun, hanggang sa nakakuha kami ng isang PAL, isang AK-47. Tapos, nagtawag yung company commander namin noon una first lieutenant pa siya, ngayon retired colonel na siya. Tawag siya ng helicopter. Ako lang sabi niya, iuwi ko muna, mag-relax ka, sobra kang agresibo. Kaya uwi ka muna, doon ka mag-relax. Nagsakay, pa-evacuate niya ako sa helicopter. Pa-uwi sa headquarters namin. Yun. Tapos, hindi na ako sumama. So, hindi ka man lang natamaan. Wala. Yung baro ko lang natamaan. Yung pagganyan niya, nagapang ko, hindi ko man siya nakita. Hindi, nakalimutan. Estimate ko naman yun. Yung, saan na kaya na-position yung tao? Tumayo ako. Pagtayo ko dyan ng palao, pagbanay, habang umatras ka, gano'n. Ayan. Hanggang sa nagbakbakan na, putukan na lang, hanggang sa nag-withdraw ko. Grabe din pala yung gera, no? Meron. Yung marami yung darapanan pa, pinasok namin. Yung darapanan ng quarters ng MILF. Ngayon, ay nung unang kasi MNLF yan. MILF. Nagkwanta ko noon. Private pa ko noon. 1977 yun. Oh. Ngayon, may briefing sa amin na kami ay papasukin yun. 30 lang kami. Plus isang officer, si Pantaliano, Colonel Pantaliano. Alam niyo nila yan. Kilala yan ng division. Saka radyoman, bali 32 kami. Nag-jump off kami mga alas 11 ng gabi. Ito yung barracks ang kampo. Nagdang kami sa Pikkalagan. Alam mo yung Pikkalagan? Nagdaan hanggang sa may dulo, dulo ng kwan, yung kampo nila. Nung mabot kami doon, magliwanag na ng kwan, ng araw. Pagdiwanag ng araw, makita mo na yung gwardiya. Pagkita, pag ganyan, ang unang tumira, yung leading namin, kami nasa likod man. Pagpakpak niya, natamaan yung nasa outpost. Pagdating sa outpost, nakuha, abanti kami. Pag abanti namin, magkuhan na rin yung mga rebelde. Palitan na, bakbakan na, marami ka kasi kampo yun. Bakbakan. Ngayon, bumaba ang Alpha Company ng 39 kaya siya ang nagsupport sa amin. Mabanti kami. Pag abanti namin, may trench yung may malalim na ganyan. Tapos hanggang dito lang yung kwan, Running traces. Oh, running traces. Doon sila, hindi na mapapick up. Ngayon, kasi ang hawak ko isang anggaran na may telescope, yung saka may Armalite ako. Kaya ang ginagawa ko, pag may maglabas, pick upin ko. Yun na. Hanggang sa maghapon, napakpakan, hindi namin makuha kasi mahirapan kami yung running traces. Pag magpunta ka naman dito, doon naman sila. Pag papasok mo naman dito, doon na naman sila. Hindi, mahirapan. Ano yung makalaban yun? MNLF nung araw. Mga anong taon yun? Anong taon? 1977. Mga October. Ngayon, nung maghapon na bakbakan, pagdating ng kinamaganan, bakbakan na naman. Buti kay dumating yung panang Philippine Navy, yung maglutang na malaking may 106 sa kanyon sa harap na kwan, mga nyugan man yun. Kwan, ano yun, biglang
yung mga kahoy yung matumba niya, yung nakita mo yung lumulutang na malaking kwan ng Amphibious. amphibious, lumulutang na may kanyon. Yun ang nakapag-clear doon. Kaya kasi mahirapan ka, may yung biglang may maglabas na tao. Baka yung may paksod yun. Paksod siguro na naka-cover, bigla lang maglabas. Kaya may mga patay, marami rin patay sa amin. Marami rin patay sa inyo. Mga 4. Pero patay na yung pan namin, yung nag-lead sa amin na opisyal, si Colonel Pantaliano. Doon din siya namatay. Hindi, sakit. Yung pag-retire na, ewan ko kay Colonel Man, nung active, nung bago siya nag-retire, Colonel Man, ewan ko kung pag-retire na kagaya sa enlisted na 1 rank higher. Yun. Grabe din pala yung gera mo. Marami. Hindi lang yan Malabang ay sa Marawi City sa Lumbabayabaw. Ito, last master. Ano yung pinakamahirap? Ang kwento experience yun, yung hand-to-hand combat na ubusan ng bala. Ang pangalawa, yung kay Sir, yung kay General Lorenzana, na kasi hindi ko alam kung saan ang posisyon. Pero basta alam ko, in-estimate yun. Nung pagtayo ko, nandyan pala. Kaya una siya nakabaril. Pagkatapos, nag-respect na ako sa kanya. Pero natamaan talaga siya. Pagkatapos, bumabana na rin ng mga tropa. Alam nila yan, pero kahit yung mga opisyal ko na mga kwan, alam nila. Kaya nga, yung pangyayari sa akin, kaya nag-retirement ako ganito. Yung una kong yung sergeant ko, si General, yung division commander ng kwan, kalimutan ko. Siyang nakabit yung sargento ko. Pagkakatapos, nung may spot promotion na naman ako, si General, Villanueva. Doon sabi nila, ang kantsaw nila sa akin, piki yung hindi, may piki bang division commander magkabit yung sa staff sergeant mo? Dahil sa napangyayari yun, na-discourage ako. Napile talaga ako retirement. Sabi ng batalyon iso namin, huwag ka muna mag-retire kasi edad ako 39 pa lang man. Bata kasi nung pumasok ako, 18 years old lang. Kaya makwan yung dugo ko. Parang laro lang yung akin, yung makipagbakan ng tubig ko. Parang laro lang yung sa akin. Kaya kasi hindi ko kinakabahan. Basta labanan. Pero anong sekreto mo nun? Bakit sobrang tapang mo nun? Anong nagiging Hindi, yung pag makapatay ka ng tao, gumaguguno siya, parang nasasayang ka. Basta barilan na harap-harapan. Mga batalyon commander ko yan, kung ang kartada ko ba, yun lang, na-discourage ko yung staff sergeant ni General Villanueva. Yung dalawang general magkapit siyang rangko ko, sa staff sergeant ko, sa staff sergeant. Na nulipay nila. Sabi niyang mga kasama ko, ang mga kantsaw sa akin, na piki yung kabit ng general na yan, division commander yan, sabi ko, may piki ba? Ngayon, dahil sa na-romural ko, discourage ko, napal ako retirement ko. Kaya, sa sakit ng loob ba? Pero, Master, last na lang. Ano yung kung may mensahe ka sa ating mga kabataan ngayon, ano yung mensahe bilang isang... Hindi, ang mensahe talaga sa kanila, kung yan ang mga, yung anong pangalan, yung ambisyon nila maging sundalo, kung sinumpaan talaga, hindi yung buhay-buhay lang ito, hindi. Kailangan fight talaga, ipaglaban mo bilang isang sundalo ko, ipaglaban mo para sa atin sa Pilipinas. Pero ano yung pinakamalungkot na araw mo? Ano yung pinakamalungkot na araw mo nung sa field? Nung enlisted ako, yung imbawi nila yung staff sergeant ko. Staff sergeant ko, sabi na inulipay nila. Kasi sabi ni mga kasama ko, piki, tuloy na discourage ako.
dapat as division commander kasi hindi yun manulipay. Division commander good. Division 6 Infantry Division. Yeah. Yun ang pinakasad talaga na pangyayari. Kaya nag-file ako agad sa retirement ko. So, yun lang sa akin, Master Alice, kung may idagdag ka pa. Wala na. Yun lang. Pero kung marami kasi operation namin sa Zamboanga ay sa Malabang, sa Marawi kami sa yung bundok doon na Campranaw kami noon. May operation kami doon. Pero 8 ang patay sa amin. Kasi wala kami doon. Dalawa lang kami, dalawang squad lang kami kasi sa Ranger. Kaya alaalay lang kami. Nung nagkabakbakan sila, 8, tumakbo sila lahat, wala na iwan yung 8. Ngayon kaming mga Ranger ang nag-deploy, ay nag-dispatch kahit walang kuman. Yun, pagbakpak. Ako, kita ko man kung saan yun, M23 man yung dala ko. Palagi M23. Yung ganyan na buka na, yung solid na, ganyan na, solid na, ganito, solid. Yung ganyan, papasukin ko yung bala ng M23 ko. Pasok talaga yung ganyan lang, papasukin ko, sabi ko, doon sila kapisto, bambahan ko na naman. Basta basta M23, kaya ma-estimate ko yung paano pagbirada yung bala niya. Kaya, nung nag-conduct training kami, sa mga nag-seminar sa scout sa kwan anong pangalan yung stroke yung M23 ang binabattle indoctrination ko diyan nagtaka si Colonel Pantaliano. Hoy, bag mo itama yung M23 kaya nagagapang man yung mga naga-training. Bumbang ko ng M23, sir, hindi. Estimate ko yan kung ilan yards yung sharpnel niya. Yun talaga din yung magiging mga diskarte nyo, no? Yun din talaga yung mga master nyo, no? Ng mga baril. Baril. Sa kwan, yung M16 ko, kwan talaga. Sure talaga ko bumaril. Yung gano'n na yung itim na kwan, nung itim. Sure talaga. Yun lang. Pag ako bumabaril sa kalaban, hindi single. Yung automatic talaga, yung press mo sandali. Yung maglabas 3 o 4. Yan ang taunay na wala nang liwat, wala nang pangalawang buhay niya. Hindi na siya diretso yan. Basta 3 o 4 na bala tumapat sa katawan niya. Basta dito mo patira. Kasi kung isinggil yan, buhay pa. Mamaniwala ka sa akin. Pero kung 3 o 4 pagpasok, hindi na siya patay diretso. Yan ang experience ko sa labanan. Hindi ako po nag-single. Mag-single ako kung malayo. Pero kung magkalapitan, talaga 3-4 lang yung maglabas na 3-4 ng bala. Yun na lang. Patay agad. O kahit maniwala, subukan mo yan. Yung 3-4 na maglapasok sa katawan niya, posible mabuhay pa. Experience ko good yan. Nung una kong enkwentro, tak-tak, hindi pa rin matumba. Tak-tak, hindi pa rin matumba. Nung pangalawa kong enkwentro, nilagay ko sa automatic. Yung sandali yan, di ba nasubukan mo yung bumaril na sabi na sandali, 4 o 3 maglabas? Tumba, hindi ganun sa agad. Kaya, binapayuan ko sa mga iba, pag bumaril kayo, single-single, kung malayo yan, pero kung malapitan, 3-4. 3-4? Sure siya? Sure talaga. Na-experience ko na yan. Ang may istorya ko sa war story ko, yung pangyayari, yung enkwentro na yon ay hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ko. Kaya hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin ang pangyayari. Ayos. Ano yung naging sikreto mo? Bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Juan, Lord, bago mag-jump, magdasal muna. Patnubay sa Panginoon Diyos. Yun lang yung pansanggalang mo talaga. Yan lang yung dala ko. Saka, pag kalaban, presence of mind, saka mental alertness ang ginagamit ko.
pag nagpapalaban ako, tinitignan ko muna lahat ng saan yung gagaling yung bala. Kung bago ako mag-reply, magbalos. Eh, kung alam ko na yung position, doon. Saka, hindi, Okay lang. hindi ka pwedeng magbaril ng baril, hindi mo alam yung saan na position ng kalaban, baka may snipe ka. Position mo na, cover ka na mabuti, then observe. Yun lang talaga. Oh, yan ang kwanto. Bago ako makipag-away. Wala sa akin, sir. Maraming salamat. Thank you.